So ayan, welcome back guys dito sa Claro Backyard Farm. So matagal-tagal talaga tayong hindi nakapag-upload dahil sobrang busy natin guys. So ngayong araw guys um, ngayon lang din gumanda yung panahon dahil nung nakaraang araw talagang tuloy-tuloy yung pag-ulan. At saka nagkasakit yung ating mga manok. So masyadong busy days na naman kaya hindi tayo nakapag-upload. So mahigit 1 month na din tayong hindi nakapag-upload. So magbibigay na naman tayo ng update dito sa aming manukan. So ngayong month na yun na to guys hindi ko lang sure kung sa susunod na week or ngayong katapusan magle-lay na po yung una namin na produce na mga sisiw. So magsi 6 months na kasi sila guys at ready to lay na sila. So aabangan natin guys at saka yung mga black australarp natin guys na inalagaan nung simula sisiw nangingitlog na po sila ngayon guys. So titignan natin ngayon guys yung um, itlog ng black australarp. So nung uh, last week lang din sila start maglay guys. So medyo pullets pa ay medyo piwi yung size ng kanilang itlog. So bali dito guys kung naka so dito yung kulungan ng ating black australarp. So ayan guys yung kanilang itlog bali 7 kasi sila guys. So yung itlog dito ay 5. So 5 na yung nangingitlog guys. Ayan, at saka maliliit pa siya guys. Kaya hindi pa pwedeng ma-incubate. So kung lumaki-laki pa ng konti yan guys, pwede na nating ma-incubate. Ayan. So ito naman ang breeders natin. So dahil nga masama yung panahon ay medyo madalang yung nangingitlog. So pero ngayon guys dahil gumanda na ulit ang panahon at saka bumibigay tayo ng vitamins ay unti-unti na silang bumabalik sa pangingitlog. So bali kasi guys nung last week mga 3, 4 mga ganun lang nangingitlog. Pero ngayon guys nagiging 6 na yung daily na nangingitlog. Hindi pa kasama doon guys yung black australarp. So bali 2 days nila guys, ganyan na yung itlog nila. So ayan. So meron pa guys na yung nagkakaproblema. So ang solusyon nandito guys, dito kasi guys ito ay kulang sa calcium. So walang shell yung itlog ng isang manok. So sayang din yan guys, kaya magbibigay tayo ng um, um, yung kakahatch lang na itlog. Yung mga shell yung mga shell ng itlog ng ating mga manok guys pwede nating durugin at saka ipakain din sa kanila. So ganun lang guys yung solusyon doon. At saka guys yung problema nga lang talaga dito kapag kalaban natin yung panahon hindi natin mapigilan yung tawag dito yung pagtigil ng ilang breeders natin sa pangingitlog dahil nai-stress sila sa panahon guys. Kapag sobrang init tapos biglang umulan tumitigil talaga yung iba sa pangingitlog guys. Kaya sobrang hirap din kapag panahon yung kalaban natin. Ito na guys yung mga babae ng Buff Orpington. Ito pala guys is lalaki. So bali magsi 6 months na rin ito guys. Baka mag-lay na din ito ng itlog this month. So nasa 6 ito sila lahat guys, kasama na itong lalaki. So ganyan na sila kalaki guys. So yan yung Buff Orpington natin. At saka yung inalagaan natin guys na simula sisiw na sarili nating produce is ito na guys. Ayan na, kasing laki na sila ng mga inahin. Ayan. So hindi ko muna pinakawalan yung mga inahin dahil nga medyo sumamaan yung mga medyo humina yung itlog nila, kaya kinulong muna natin para makondisyon ulit.
So bali ito guys yung lalaki, bali 6 months ito guys, ganito ko nakalaki. Bali ito yung mag 6 months kasabay nitong mga babae. So ganyan na siya kalaki guys. So madami ito sila guys, pero kinatay kasi namin nung birthday ng pamangkin ko. So ganyan na. Ganyan na sila kalaki at saka malapit-lapit na ito guys maglay ng itlog. So bali na sa 30 peraso sila ito mahigit. Bali kapag nangitlog ito sila sabay guys, medyo madaming itlog. So mag-upgrade tayo ng incubator. So bali madami-dami ding itlog yung makokolekta natin at sana may mag-start na maglay. So ito na guys yung ating golden lace Orpington. So bali magkaidaran lang din yan guys ng ating buff Orpington. So tatlo lang yan sila guys, dalawang lalaki at isang babae. So hindi na tayo nag-add guys ng mga ready to lay. Ito kasi yung inalagaan natin na tatlo na sisiw pa lang. So may kamahalan kasi ito guys, kaya hindi na tayo bumili. Kasi yung per head nito kapag RTL na is 8,000 guys, kaya may kamahalan ito. Kaya medyo hindi kaya ng budget kapag bumili pa tayo. So ito guys, malalaki na din sila guys, kaya mag-aantay na lang tayo ng yung first drop nila. Ayan na sila guys. So meron tayong nag-produce ng mga dark mahogany. So ito yung inahin ay lalaki. So pasensya na guys na dahil naglinis tayo, no? Dahil umulan, tsaka sobrang kalat dito, kaya naglinis na din ako. So ayan guys yung ating dark mahogany, hinalo ko na din dito para makapag produce pa tayo ng more. Ayan guys, so sobrang healthy niyan guys. Tingnan mo naman yung yung balahibo, makintab. At saka dito rin din guys, so hinayaan ko lang humalo yung ating black australarp, kasi sobrang nai-stress din sila kapag nakastay lang sila sa kulungan nila. So bali maiba tayo ng topic guys, so yung dahil medyo madami-dami na din talaga yung ating mga manok. So ang ginagawa namin para makatipid, maliban sa mga tips na sinabi ko nung sa last video, is meron tayong ginawa na, so bale yung mama ko is nakipag-usap sa mga nagbebenta ng gulay sa palengke, para yung mga hindi na nila mapakinabangan na gulay sa palengke is pwede nating i-chop, pagkatapos pwede nating ibigay sa ating mga manok. Kagaya na lang ng mga heritage na manok is talagang kumakain sila ng mga gulay. So ang ginagawa ko guys is after naming bumili ng gulay na yun, is bale yung presyo nila guys is minsan yung sa iba na binibilhan namin is 100 per sako, at saka meron din naman kami nabilhan na 50 pesos per sako, at saka yung last namin na kinunan last week is 30 pesos per sako yung bigay nila sa amin. So maganda-ganda din guys, kasi yung sa dami ng ating mga manok is nakakatipid tayo. So kapag meron kasi tayong gulay, pwede tayong magpamerienda para sa gabi, is hindi na po natin sila papakainin ng sobrang dami sa gabi, sa bandang hapon na guys, kasi busog na sila sa gulay. So bali ganito lang guys yung ginagawa ko. So after ng chop is kung hindi pa sanay yung mga manok nyo, is mag 60 to 30 kayo muna. 60% yung 60% yung feeds, at saka 30% lang yung gulay. Hanggang kinabukasan ulit guys is 40% yung gulay, at saka
medyo taas-taas, bababaan nyo yung ano, yung feeds para po unti-unting masanay yung mga manok natin sa pagkain po ng gulay. So dito sa akin guys is sobrang liit lang yung nilalagay kong feeds para malasahan lang nila, para kakainin nila lahat. Kasi minsan guys, kapag last time nagtry ako ng pure is hindi pa nila kinakain ng pure. So ang ginagawa ko is paunti-unti hanggang sa mawala na lang yung pagbigay ko o paghalo ko ng feeds. So ganito lang ginagawa ko guys. So bale ito guys yung ating konting feeds ay ganyan lang yan guys, tunaw na po yan. So nilagyan na natin ng tubig kanina yan. Pagkatapos na-chop na rin natin yung ito po guys is repolyo. So ito po yan ang kolekta naman sa palengke na sa halagang 30 pesos per sako. So ito po ay guys hahaluan natin ito. So mas maganda guys kung nasanay yung manok nyo na merong molasses, is maganda yung bigyan ng molasses. So ganito lang guys, isasalin lang natin ito dito, at saka kasi ako dito guys nagbibigay ako ng molasses. So ito yung molasses guys, konti na lang. So nagbibigay ako niyan para mas ganado yung kumain yung ating mga manok. So after nyo guys ma-chop ito guys is linisan muna natin guys, kasi yung nabigay nila sa atin is yung hindi na nila pwedeng mapakinabangan sa pagbebenta ng gulay. So kaya medyo meron na ditong gulay na nabubulok. So hugasan lang natin ng konti guys, at saka pwede na din nating ihalo itong feeds at saka molasses. So ito po guys yung itsura niya kapag nahalo na po natin sa molasses at saka sa feeds. So pwede na po natin itong ipakain sa ating mga manok. Huwag naman natin guys hugasan ng sobra-sobra dahil yung nutrients ng repolyo at ng mga gulay is masasama po sa hinugasan. So wag po natin masyadong hugasan ng maayos para po yung content at saka nutrients nitong repolyo is makakain pa po ng mga manok. Kaya ko po yung konting hugas lang at saka tama na. Yun lang ginagawa ko guys, kasi sobrang sayang po, kasi sumasama dito yung katas ng repolyo kapag naghuhugas. Kagaya nito guys, sobrang green nito guys, oh. Kaya pag hinugasan ulit natin yan, sayang na po yung nasay ng matatapo na nutrients na o katas ng repolyo. Kaya konting hugas lang guys. Ayan na sila guys, oh. So ngayong araw oras talaga na to guys, ngayon talaga ako nagpapakain sa kanila ng gulay, kaya ready na sila. Ayan na sila guys. At ito yung ating golden rice guys, oh. So medyo mainit na ito guys, kaya maganda itong pakain na. So yung ginawa ko guys is oops, ayan guys, so nagagawa na sila. So yan lang din guys, gawa sa kawayan para makatipid. So bali siguro gagawin namin sa susunod tubo naman guys, para mas maganda.
So bali yan sila guys ano. So bali ito guys yung ating first batch. Wala po dito ang ating mga yung ating mga breeders. So ayan yung ating black astrolabe at doon pa yung iba. At saka yung mga Hobart natin guys, hindi natin pinakawalan. Kasi medyo nagkasakit din sila sa masamang panahon. So kaya hindi muna natin hinalo dito sa mga magagaling na. So ganyan pa lang sila kadami guys. So bali kapag pinakawalan kasi natin sila ng sobrang dami pati yung mga lalaki dito guys is sobrang nai-stress yung ating mga babae. Sobrang dami din kasi nitong mga lalaki guys. Yan guys yung mga lalaki, extra natin ng mga lalaki, yung mga black astrolabe guys. Sobrang dami na nila. Yan guys oh, malalaki na din yan. Yung mga RIR. Yan guys oh. So meron pa dyan guys yung sa kabila. So meron pa doon guys sa kabila. So hindi na natin pupuntahan dahil medyo maliliit pa lang yung mga yon. So ito pa lang yung mga nasa range namin guys. At kita-kita nyo naman isa kinakain nila yung mga gulay. Pati yung mga ano guys, Buff Orpington, kumakain yan ng gulay. Bali yung iba nagsisialisan lang kasi kinakagat ng gansa. So hinahayaan ko lang din yung mga gansa guys kasi sanay na din sila dyan. So ayan guys, malapit na nilang maubos. So ganyan lang guys yung pagbibigay sa kanila ng pagsanay sa kanila sa papakain ng gulay guys ano. So kapag na-try nyo ito guys, is sobrang tipid talaga kayo sa pakain at saka magiging matipid kayo sa feeds. Dahil syempre busog na sila dito sa gulay guys at hindi na sila masyadong kakain sa hapon ng mga feeds. So mas masustansya na ito sa ating mga manok guys. At nakakatipid ka pa dahil sobrang mahal na ng feeds ngayon guys. Yung bili ko dito sa amin is 1.8 po per sako. Kaya yung Integra dito guys is umaabot ng 2,030 po. Kaya naisipan po namin na bumili na lang ng mga gulay sa palengke kaysa naman sobrang laki ng gastos sa feeds. So hanggang dito lang po tayo guys. Maraming salamat sa panonood at kung bago po lamang kayo sa aking YouTube channel ay sana po i-consider nyo pong i-subscribe at yan po ay malaking tulong sa aking munting channel. So God bless po sa ating lahat guys. Happy farming at mabuhay po tayong lahat.